Hi guys, good morning. Yes, once again, ito si Pastor Naf Trinidad. Alam nyo talagang tayo po ay nasa mga huling kapanahunan na. No? Dahil ang lahat ng mga tinatawag natin palatandaan ay nagaganap na isa-isa. At ang isa sa mga palatandaan na sinabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na tayo ay nasa last days ay yung ang tao ay magiging maibigin sa salapi. At sa mga nangyayari po sa atin ngayon, no, na napakarami sinasabi nila na naglabas ang is company, yan po ay tanda ng labis na pagmamahal ng tao sa salapi. Namian nyo na tila man din ay gustong makatulong sa maraming mga tao, no, na makaangat sila sa kanilang kalagayan, sa kanilang buhay pinansyal. But in reality, no, sabi ni Pablo, ay sabi ng Panginoon na para silang mga lobo na nagaanyong tupa, na sa loob ay andoon ang kanilang mga pagnanasa, no, na kanilang pagsamantalahan ng mga tao. Kaya yan po, ano man ang nangyayari, yan ay palatandaan na tayo ay nasa huling kapanahunan. Doon sa ating lahat ng mga kaibigan na just few days ago ay talagang umalingaw-ngaw ang mga balitang ito dahil sila din naman ang naglagay sa pedestal ng kumpanyang ito na napakaganda, sigurado tayo, legal na legal, nagtayaan ng mga tao, maraming kumita, maraming nainganyo. In the end, ay eto po, just few days ago, kasasara lang po nung company at alam nyo kung sinong company ang akin tinutukoy. But the most important things, no? Paalala ko lang dyan sa mga investor na naglagak ng kanilang pera dyan sa kumpanya na yan, ay wala po kayong dapat sisihin. Kung kayo po ay inalok, kung kayo po ay pinaliwanagan, at kayo naman ay nainganyo, nangutang, nagbenta, dahil gusto nating magkaroon ng extra income, wala naman pong masama doon. Naghahaman tayo sa malaking pwedeng maging kita, but in the end, paglagay mo ng pera, sarado na ang kumpanya. Kapatid, sa lahat po ng naging biktima ng napakaraming ganitong uri ng mga kumpanya or investment, wala tayong dapat sisihin. Yung pong tao na lumapit sa inyo, nagpaliwanag at simama tayo sa kanila, tayo po ang gumawa ng ating sariling desisyon, hindi sila ang nagdesisyon para sa atin. Kaya sa huli, dapat ay walang sisihan. Doon naman, sa anak ko, hindi naman kasali. Wala naman perang itinaya. Ay parang basketball, yung mga manonood ay mas marunong pa kaysa sa player at referee. Napakadami, ubod ng dami. Katakot-takot ang mga post sa Facebook, comment sa mga messenger. Hindi naman sila kasali. Hindi naman sila nag-invest. Kapatid, hindi yan makakatulong doon sa mga tao na nasaktan na nga, lalo mo pang sinasaktan sa mga salita mo na binibitiwan, sa mga messages mo. Ipanalangin na lang natin sila. That is the best thing that we can do na makaya nila ang naging hamon na ito ng kanilang buhay, pananalapi. Talagang ganon. Sabi nga at kasabihan, kung walang manloloko, walang maloloko. Kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Kaya tayo po somehow, lahat tayo ay halos naging biktima ng iba't ibang kaparaanan ng tinatawag po nating scam. But at the end of the day, wala tayong dapat sisihin. At ipanalangin din natin sa Diyos sa mga tao na yan na maligtas ang kanilang kaluluwa at makilala nilang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat whether we like it or not, ang sabi po ng Biblia, 2 Corinthians 5:10, tayo pong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos sa lahat po ng ating ginawa, mabuti o masama. Kaya sa lahat ng mga scammers
At sa lahat ng mga hackers dyan sa Facebook account, GCash account, matakot po tayo sa Diyos. Malayan yung nagagawa ang lahat ng mga bagay na yan ngayon. Pero darating ang araw ng ating pagsusulit. At wala na po tayong magagawang pagsisisi kapag tayo po ay naroon na. Ngayon po ang tamang panahon na magbalik loob tayo sa Diyos at pagsisihan natin ang lahat ng ating ginawa na panglalamang, pandaraya, panluloko, pangungulimbat sa marami po nating mga kababayan. Ang mensahe pong ito pinapaabot ko sa lahat. Sa mga scammers, hackers, sa mga apektado, at doon sa mga hindi naman apektado at kung ano-ano ang kanilang mga pinagsasasabi sa kanilang Facebook account. Ihinto na po natin yan. At hindi yan makakatulong sa mga kasamahan natin na ngayon po ay nag-i-struggle at hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanilang kaisipan at kalooban. Marami pinag-iiyakan. Ang iba po ay nagbenta ng sasakyan. Ang iba ay sinali yung pang matrikula ng kanilang anak. Panalangin po natin sila. Huwag tayong humusga sapagkat sa ating hatol, tayo rin po ay hahatulan. Just keep on praying. Let us pray for them na ma-overcome po nila emotionally, psychologically yung po ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Thank you very much, and with this, God bless us all, and I do hope and pray na ito po ay isang karanasan na kung saan ay hindi na po natin dapat balikan. God bless us all.